Good evening po sa inyong lahat. Sa mandako kayo sa mundo naroroon. Ang ating pong pag-usapan ngayon, ito pong nalalapit na panunumpa at pag-upo ni President-elect Bongbong Marcos Jr. sa Malacanang. Pero bago natin pagpatuloy mga kabayan, ay hilingin ko po sa inyo, kung kayo po ay bago pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe na po kayo at pindutin ninyo ang like at pakishare na rin po ninyo sa inyong mga kaibigan sa mandako sa mundo at click na rin po ninyo ang notification bell para tuloy-tuloy po kayo updated sa ating mga bagong video. At katulad nga po ng ating pag-usapan ngayon, sa Huwebes na po ng araw ng inauguration at mismo sa araw na yan ay upo na bilang ika-17 Pangulo ng Pilipinas si President-elect Bongbong Marcos Jr. At sa loob ng pagkatapos ng 4 na dekada na nanahimik, ito na po ngayon ay manumpa na siya bilang Pangulo ng Pilipinas. Mayroon ding hindi po na dito yung kanyang mga stability at hindi po ganun kadali ang paglagay ng mga gabinete niya at itong mga cabinet secretary, mga kababayan, hindi po ganun kadali ang pagtalaga niyan sapagkat sinisiyasat po ng mabuti na President BBM ang kanyang mga cabinet members kung ito po ba ay karapat-dapat na italaga sa isang posisyon. Isa sa mga mahalaga na mga sekretary niya na itinalaga niya noong una ay ito pong mga economics manager na yan po ay pinakamahalaga lahat sa kanyang gabinete sapagkat ang layunin po niyan ay iangat yung ating ekonomiya sa susunod na administrasyon. Ang pag-angat ng ating ekonomiya ang mahalaga dyan mga kababayan. Kaya nga po binigyan ng priority ng Pangulong BBM itong mga economic manager tulad ng nila ni Secretary Jukno dyan sa iba pang mga sekretary na naitalaga dyan para po sa ating ekonomiya ng ating bansa. Ang mga gabinete ay cabinet secretary ay naman ay nagnungkulan yan ng 6 na taon. Katulad po yan sa Pangulo, Vice President, mga senators. Ayan po yung mga nanungkulan ng 6 na taon sa administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos. Yan ang talagang nakalathala sa batas natin. Pero yung mga lokal na mga posisyon sa pamahalaan ay 3 years lang po yan. Mayors, congressmen, governors, 3 years lang po yan. Yan po ang mga lokal. Pero yung national position ay 6 na taon po yan manunungkulan. At lalo't higit na sa pag-upo ng ating bagong administrasyon ni President Bongbong Marcos ay papasok na rin po sa July itong 19th Congress, yung mga senadors at congressmen, mga kababayan. At dahil dyan mga kababayan, ito pong mga gabinete ay nabanggit natin na hindi po madali
pagtalaga niyan sapagkat sinisiyasat ng mabuti ng ating Pangulong Marcos ang kanyang mga gabinete. Kung ito po ba ay karapat-dapat sa kabila ng mga rekomendasyon nag-aagawan na makakuha o ma-appoint bilang Cabinet Secretary at hindi lamang sa Cabinet Secretary mga kababayan kundi pati yung mga sensitive na positions na inadaan po sa appointment ng ating Pangulo. So, ito pang isang mga iniingatan ngayon sa ating seguridad ay itong mga realista, mga kababayan, ay hindi po sila papayagan na maghasik ng kaguluhan at makalapit doon po sa binyo ng panunumpa ng Pangulong BBM. Hindi po papayagan ng PNP at militar na makapasok sila doon po at makalapit sa vicinity ng panunumpa ng Pangulong Marcos. Sapagkat kung sila po ay magpupumilit, nakaantabay po at nakagwardya ang ating militar at kapulisan para po sa kapayapaan ng panunumpa ng Pangulo. Yan po. At isa pa sa mga binabantayan ng ating PNP ay itong kaguluhan. Kung sakali sila po ay manggugulo, ay nandyan po ang ating kapulisan at militar at handa po silang hulihin. At siyempre, mayroon po tayong tinatawag na anti-terror law, mga kababayan. Isa po yan sa batas na pinagtibay ng Korte Suprema mismo para po sa mga elementong paghahasik ng gulo at kaguluhan, lalo't higit sa darating na panunumpa ng Pangulong Marcos diyan po sa National Museum. At hindi naman sa tinatakot natin itong ating mga kababayan. Sinasabi lamang po natin ang katotohanan sapagkat yung anumang karahasan na mangyayari dyan sa panunumpa ng Pangulong Marcos ay saklaw po yan sa anti-terror law. At alam naman ninyo mga kababayan na ang anti-terror law ay mahigpit na batas po yan. Pwede kang hulihin dyan na walang investigasyon. Pwedeng hulihin kaagad. At kahit editin ka ng 24 oras, mga kabayan, na walang investigasyon, ay nakapaloob po sa propisyon ng batas na yan. Kaya mag-iingat po kayo. Hindi po tayo sa nananakot tayo. Yan po yung totoo. At mayroon namang karapatan ang bawat isa sa atin na mag-rally. Ngunit may mga limitasyon po yan. Hindi basta-basta may karapatan tayo na mag-rally kung saan-saan. Hindi po ganun. May limitasyon po yan. Depende po sa sitwasyon. Pero kung ang inauguration o yung etong panunumpa ng Pangulong Marcos, mga kababayan, ay mayroon pong limitasyon yan sa mga nagrarally. May mga limitasyon po yan. At kung sumubra at umaabuso naman at nagkaroon ng kaguluhan, nandyan po ang ating batas na mag-control niyan. At sinasabi natin na itong anti-terror law ay siya po ang nasasaklaw niyan, mga kababayan. Kamakailan ay pinagtibayan ng Supreme Court. Inuulit ko lang po. Kaya hindi basta-basta ang batas na yan, mga kababayan.
Kaya nga po, isa sa mga bagay na ating pagdinan ng pansin ay itong appointment ng mga gabinete ay masilang po yan. Ay yung pong mga gabinete na bagamat ay napili na, pwede pa po yan papalitan ng Pangulo, mga kababayan, kung sakaling magbabago ang kanyang isip. Mayroon po dyan napabalita dyan sa Philippine Port Authority, yung general manager daw dyan po mga kababayan ay mayroon daw pong problema. Ang Pangulong Marcos naman, BBM, ay hindi naman tumitingin ng kulay yan. Pero palibhas ay mayroong report na nagkaroon ito ng problema dyan sa Philippine Ports Authority. Hindi ko po sinasabi o hindi ko pinangungunahan ang Pangulo na papalitan siya. Pero titingnan natin sapagkat ito ay nakarating sa tanggapan ng Pangulong Marcos kung ano po ang mangyayari niyan. Pero sa palagay ko, papalitan po yan. Yan po yung mangyayari dyan. Pero hindi ko na po babanggitin ang pangalan. At sinasabi po natin na mayroong problema yung Philippine Ports Authority General Manager dyan. Yan po ang titingnan natin kung ano po susunod na mangyayari. Pero ang higit sa lahat dito, dyan po sa security ng panunumpa ng Pangulo sa National Museum ay tiniyak po ng PNP at military ang kapayapaan. At inuulit ko po, hindi pahintulutan ang mga realista na makalapit dyan po sa vicinity ng Philippine Museum, mga kababayan. Una, ang hangad dito ng PNP at military ay ito pong kapayapaan na hindi mapahiya ang panunumpa ng Pangulong Marcos dyan po sa Huibes. Sapagkat nung una kasi, mayroong mga banta dyan na hiyain daw po o embarrassment yung panunumpa ng Pangulong Marcos dyan sa Philippine National Museum. At ngayon po ay tumahimik po ang isyong ito. Subalit tinitiyak ng PNP ang kapayapaan dyan at lalo't higit ang ating militar. Hindi po sila makapapayag na magkaroon po ng kaguluhan sa panunumpa. Ang hangad po ng pamahalaan ay kapayapaan. Nandyan po yung ating mga bagong gabinete, si Secretary Juan Ponce-Enrile, dyan sa National Security Advisor na si Secretary Carlos, at marami pang iba na may mga kaugnayan sa seguridad sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. So yan po yun mahalaga na dapat huwag tayong magkamali, huwag kayong magkamali, lalo na sa mga realista, sapagkat ang mga sekretaris na ito, Enrile, Carlos, at marami pang iba dyan, ay bihasa po yan at mataas ang karanasan tungkol po sa seguridad. Lalo na si Secretary Enrile, 98 years old na po yan. Pero ganun po ka-active ang kaniyang physical, ang kaniyang kaalaman tungkol sa seguridad ay sobra-sobra. So pansamantala mga kabayan, ay yan lang muna ang ating update sa ngayon. At gusto ko lang balikan mga kabayan yung ating pinag-usapan sa Huwebes na po ng tanghali ang
panunumpa ni President-elect Bongbong Marcos. At yan po sa araw na yan at petsa na yan ay upo siya bilang ika-17 Pangulo ng Pilipinas. So yan po mga kababayan. At tinitiyak ng military at PNP ang seguridad dyan po sa binyo sa Philippine National Museum. So pansamantala hanggang sa sunod na ating video mga kababayan ay magkita-kita tayo. God bless you all.